Hello Virgo, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship nyo, ang feelings mo, ang angel number, ang feelings ng person mo, at saka sa huli kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Ito yung card para sa relationship. Breathe. Ang ibig sabihin ay maging kalma ka sa sitwasyon na kinakaharap or mag-slow down. Mas magiging madali kasi yon para sa iyo nang magkaroon ka ng tamang desisyon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nine of Cups in reverse, 3 of Swords at 4 of Pentacles. Ang pinakamagandang advice para sa iyo, mas mag-focus ka kay God kesa sa mga problems mo. Para layuan ka ng negatibo, magkaroon ng patience, acceptance at understanding. Maraming pagsubok na darating. Relasyon mo sa kapwa mo, sa pamilya mo, or sa person mo. May darating na tagumpay sa iyo, pero pagsubok pa rin ito guys. Susubukan ka kung natuto ka ba sa nakaraan, kung kaya mo bang ibahagi yung ibinigay na blessing sa iyo ni God. Ang ilan sa inyo sa career, hindi ka masaya at iniisip mo kung ano ba talaga yung karir na nararapat para sa iyo. At dahil nga ang ilan sa inyo hindi ka masaya sa resulta ng karir mo o kaya ng negosyo, naaapektuhan yung pakikipagkapwa mo. Pero ang advice ng mga cards ay manatiling kalma kasi magiging stable din naman yung karir mo o kaya negosyo. At may trabaho ka man o wala, hindi naman permanente yung problema mo sa career. Merong solusyon at oportunidad na darating. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo na ibibigay mo yung pagmamahal mo sa person na hindi naman niya deserve. At saka pareho na kayo ng person mo na nagpapalitan ng masasakit na salita. At saka merong abuse at ito yung nagpapaluha sa iyo at nakakaramdam ka ng unhappiness. Mahirap itong gawin pero ito yung magandang paraan para malaman mo kung ano yung mga hinaing ng person mo. Yung magpapalitan kayo ng kung ano yung totoong nararamdaman. Kailangan kasi honest At saka yung makapag-usap kayong dalawa. Na connected na yung mystical card sa sinasabi ng mga cards mo about relationship. Ito naman yung card mo, possibility. Mag-focus ka sa mga bagay na nararapat at tama. Mahirap itong gawin, pero kailangan mo munang pakinggan yung person mo. Kahit na mas marami kang dapat sabihin sa kanya. Lalo na't ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo may pagkamakasarili. Sa mga single naman, ang ilan sa inyo, 2 cards na yung nagsasabi na maraming painful situation na nangyari sa iyo na hindi mo pa makalimutan. Hindi naman sarado yung puso mo para sa pakikipagrelasyon. Kaya lang pag gagawin mo na, biglang nagfa-flashback yung mga nakaraan.
At ang advice ng mga cards ay take your time na makapag-heal ka. Hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo na makipagrelasyon, lalo na kung hindi ka pa talaga ready. Pero meron pa rin talagang potential persons na susubukan na makarelasyon ka. Ito naman yung cards mo para sa feelings mo. 8 of Wands, 3 of Cups in reverse, at 2 of Swords. Ang ilan sa inyo, alam mo na to. Ang iba naman ay hindi, pero kumikilos ka na ayaw mo mapag-usapan. Or yung lumalayo ka na sa sitwasyon kasi meron ditong betrayal. Naka-3 cards ka na. Lumayo ka man or hindi, naapektuhan ka pa rin sa sitwasyon na nangyari sa iyo. Sa financial, maganda yung nagiging pasok. Ang ingatan mo lang ay yung pabigla-bigla ng desisyon sa paggastos ng financial na meron ka. 2 cards na yung nagsasabi na magkakaroon ka ng problema sa financial dahil sa sobrang paggastos. Kaya kailangan ng pag-iingat at saka balanse. Kung gusto mong matugunan yung mga pangailangan mo sa ibang gastusin, kailangan ng extra income. Sa mga single, may biglaan na darating na potential person sa buhay mo na magbibigay excitement at saka saya sa iyo. Ang ilang single naman, ikaw yung magkakagusto sa potential person. Kaya lang itong mangyayaring sitwasyon na ito ay love triangle kasi may third person na nagkakagusto rin sa potential person na gusto mo or interesado sa iyo. Kaya ang ilang single, hindi ka pa makapili kung ipagpapatuloy ba yung feelings mo or mag-focus na lang sa ibang bagay. Ang ilan naman na nasa relationship, magbabakasyon kayo ng person mo or may mga lugar na pupuntahan kayo para mas lalong mapagtibay ang relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship ay may third party ang relasyon. May posibilidad na kilala mo siya. Best friend kasing ipinapakita ng cards. 12:12. It's a reminder that your angels are supporting you in manifesting your dreams and life purpose. So trust in the process, stay positive, and start taking steps. Ito yung card mo para sa relationship. Ang next naman, yung angel number mo. 555. The universe is saying to you today, it's time to get excited again. I'm going to surprise you. Unexpected blessings are coming your way. Let go of the stress and trust me. I'm going to rock your world. Type 555 if you believe. Inulit lang diba kung ano yung dapat mong i-focus? Si God kesa sa problem. You are about to be happier than you've ever been soon. Ito yung card ng person mo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay yung feeling mo, hindi na talaga mareresolbahan yung problema nyo ng person mo sa relasyon. Kasi nagiging mas matindi na yung problema. Kasi yung skandalo na nangyayari sa relationship, marami nang nakakaalam. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, may posibilidad na hindi na matutuloy yung kasal. Meron kasing person na sumira na hindi niya dapat ginawa. Parang Korean drama yung buhay mo. Calm. Kailangan mong harapin at saka ayusin yung problema na kalmado para hindi na ito lumala. Ituloy ko lang para sa feelings mo na ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi mo na makakayanan yung matinding problema
at hihiwalayan mo na yung person mo. Pero may mga ilan na nasa relationship na kung ano yung naging problema sa nakaraan ay nagiging problema pa rin ngayon. Seven of Cups, Queen of Swords at Knight of Pentacles. Sa cards na ito ng person mo, yung feelings niya, pinapakita na lahat nile-let go niya. Na kahit yung relationship, pinapakita rin na merong separation. At ang advice ng mga cards para sa person mo, kailangan talaga pinaplano mo kung ano yung gusto mo sa buhay, sa personal at saka sa relasyon. Kailangan mong manindigan sa mga plano mo at saka huwag padala sa mga kung ano man yung nakikita or nararamdaman. Sa health, ang advice ng mga cards ay kailangan bigyan mo rin ng pansin yung kalusugan mo at huwag masyadong magpaka-focus sa negatibo or trabaho. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na yung mga negative, yun yung nagpapahinto sa iyo. At ang advice ng mga cards ay ibalik mo yung dating ikaw, yung malakas. Ang advice ng mga cards, yung mga problem mo ay lilipas, kaya mas i-priority mo yung kalusugan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship kaya nagkakaroon ng problema kasi tingin mo may kulang sa relasyon nyo. Ang ipinapakita kasi na ilang dahilan kaya nagkakaroon ng problema sa relasyon ay yung kakulangan sa communication, na kung ano yung dapat mag-improve at kailangan sa relasyon. Sa mga single naman, maraming potential person na nagkakagusto sa iyo. At syempre may mga hadlang din yan. Pero huwag kang matakot kasi ikaw naman yung magdedesisyon at saka yung potential person sa kung sino yung gusto niyang maging karelasyon. Kung nasa tamang edad ka na, alam mo na kung ano yung dapat gawin. Itong Nine of Pentacles, ang advice sa iyo, itrato mo yung sarili mo ng tama, huwag mong tipirin. Meron ka kasing tagumpay na makakamit, kaya regaluhan mo rin yung sarili mo, hindi man material, feeling. Itong Queen of Wands naman ay pinapakitang hinaharap mo yung mga problemang dumarating sa iyo at alam mo na kaya mo. At saka kung ano man yung nais mo sa buhay ay magkakaroon ng katuparan. Ang last na additional card, Page of Swords. Meron kang journey na sisimulan at may mga taong susuporta sa iyo para magtagumpay ka. Huwag kang magpa-stress kasi yung mga plano mo magagawa mo ng tama.